Magandang gabi sa inyo lahat. Masaya kayo? Ay, tapos na. I have 7 minutes pa. Pero, okay lang. No, we'll get late start tonight. But, importante itong message. We're going to talk tonight about the sanctuary message, the science of hope. Okay? So, before we begin, I'm going to kneel down and I'm going to ask you to bow your heads and we're going to pray. Father in heaven, we thank you for this time together. We ask that the Holy Spirit will guide us. Help us to understand your word and the science of salvation. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, ito yung science ng kaligtasan. Yung buhay, minsan, mahirap, no? Mabigat minsan yung buhay na tao. Pero, sabi sa Biblia, tayo ay maliligtas. Meron yung Panginoon, yung paraan para maliligtas tayo. Sabi dito sa mga awit 77:13, Thy way, O God, is in the sanctuary. Yung paraan ng Panginoon ay nasa sanctuaryo. Yung sanctuaryo, ibig sabihin templo. Yung templo ng Diyos, okay? Who is so great God as our God? So, yung paraan ng kaligtasan ay nasa sanctuaryo. Doon sa lumang tipan, yung sanctuaryo ay ganito yung itsura. Okay? Ito yung outer court, itong part, tapos meron yung sakripisyo, tapos yung altar burnt offering, the laver, tapos yung the tabernacle, and itong tabernacle, meron sa loob, meron dalawang apartment. Yung una, called the holy place, nandito yung candlestick or candelaria, no, is that right? And then, dito sa kanan, on the north side was the lamesa ng tinapay. Okay? Tapos, nandiyon yung altar of incense. And then, beyond the curtain, yung sa kabanal na banalan, or the most holy place, is the Ark of the Testament. Ang nandun yung mga 10 utos ng Panginoon. Okay? So, ito yung review. Now, dahil yung kasalanan ni Adam at saka Eva, yung resulta ay tayo may walang kapayapaan, may mga problema at saka stress sa buhay. At yung resulta ng kasalanan nila, yung mga mata nila ay nabuksan at sila na panlaman, sila ay hubad. At na tinatahi sila yung mga damit ng mga dahon ng mga igos. Sabi sa Biblia. At sabi dito, sabi sa Genesis 3 verse 21, Tagalog po. Genesis 3 verse 21. At inigawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y binamitan. So, suotan yung Panginoon, yung suot nila ay galing sa balat ng hayop. And para mag-inspire sila sa pananampalataya at saka yung pag-aasa dahil maliligtas yung Panginoon. Meron yung paraan. At sabi sa Biblia, ilalagay ang Panginoon yung isang anghel, meron siya yung isang sword para i-guard yung Garden of Eden, para sila hindi kumain yung puno ng buhay walang hanggang. Otherwise, ganon din yung kasalanan, walang hanggang. So, God alisin, tapos he drove them out of the garden dahil yung kasalanan, ibang isip. Ibig sabihin, yung spiritual na isip nila ay iba na. Sila ay madamot, all-controlling, meron pride, tapos yung willpower is weakened dahil yung disobedience, dahil yung kasalanan. Okay, naintindihan kayo? Alright. Antok kayo? Or hindi? Okay. Naintindihan nyo? Okay, very good. Sorry, I'm trying. Tagalog is not language, so forgive me, ha? Alright, mapatawan muna. Sabi dito, the sacrificial system was designed to restore all the powers that were lost and bring man back to obedience. So, ibigay yung Panginoon isang sistema para balik nila yung kaloob ng Diyos. Okay? Para pwede sumunod yung mga utos ng Panginoon. Yung sistema ay sistema ng mga sakripisyo. Okay? Dahil tayo may kasalanan, nagbigay ang Panginoon yung biyaya. Sabi sa Romans 5 verse 20, in Tagalog po, At bukod dito ay pumasok
ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Datapwat kung saan nanagana ang kasalanan ay nanaganang lubha ang biyaya. So, ibig sabihin, mas malakas yung biyaya ng Diyos kaysa kasalanan. Kasi yung biyaya, parang maliligtas tayo. Sabi sa Biblia, tayo maliligtas dahil yung biyaya ng Diyos, hindi galing sa ating gawa. Kasi ito yung kaloob ng Diyos. Regalo yun. At sabi dito, the sanctuary is one of the three books. Meron tatlong mga aklat, ibinigay ng Panginoon para pag-aaral. Number one, yung first book ay given to the human family. Ano yan? The book of creation. In nature. God's word in nature. Okay? Kung nakita tayo in nature, merong mga spiritual na lesson. Pero dito sa Pilipinas, dahil dalawang season. Rainy season and dry season. Pero mainit buo. Ano? Pero doon sa States, sa Canada, sa mga iba't ibang mga countries like Europe, meron na apat na season. Winter, we have spring, summer, and fall. 4 seasons. Winter teaches death to self. Spring teaches new life in Christ. Summer teaches growth in grace. And fall teaches yung bunga ng spiritual na bunga or fruits. Okay? Sa buhay ng Kristiyano. And the other important book is yung banal na kasulatan, yung Biblia. Yung pinaka-importante na book ng Panginoon. Pero, ang Biblia, it was written by 14 authors in 3 continents, and it is over 2,000-year period. Okay? So, pero lahat mga writings ng mga propeta, yung mga alagad ni Jesus Christ, nag-agree. Walang kontra yan. Agree yan. Kasi galing sa Panginoon yan. And the great neglected book is the sanctuary. Yung sanctuaryo ay isang God's Word or yung salita ng Diyos sa mga pictures or sa representation para nakita yung plano ng Diyos ng kaligtasan. Okay? Just like nature, the character and works of God are displayed in an annual cycle. Ibig sabihin, meron yung servisyo araw-araw, tapos meron yung servisyo isang araw sa buong taon. So, it's a yearly service, isang taon, yung buong servisyo doon sa sanctuaryo. Ibig sabihin, God is giving us a clue, dapat babasahin yung mga tao, yung banal na kasulatan, buo sa isang taon. We should read the Bible, the whole Bible, every year. Okay? So, meron yung tatlong aklat ng Panginoon. The Book of Creation, yung Biblia, at saka yung Sanctuaryo. Pero, yung Sanctuaryo mag-organize or prioritize itong dalawang aklat para malalaman anong dapat ipag-aaral para naintindihan mas malalim yung plano ng Panginoon ng kaligtasan. Doon sa buong sanlibutan, maraming mga hayop at saka creatures galing sa Panginoon. Pero, in fact, there are 7.7 million na klase na hayop sa buong sanlibutan. Ganda na. Tapos, pero, sa sanctuaryo, meron 7 hayop to represent Jesus Christ. Sila ay mga simbolo ng Panginoon. Ito yung mga hayop. Halimbawa, yung bull, the goat, the lamb, the pigeon, the dove, and the sparrow. Lahat sila may lesson tungkol sa Panginoon. Yung character, yung ugali ng itong mga hayop ay ito. Yung bull, fearless, large, word capacity. Ibig sabihin, malakas siya. Tapos strong-willed, yung goat. Tapos yung ram is a fighter. And the lamb, we know, is a symbol ng Panginoon sa Biblia. It represents gentle, meek, and submissive. Yung pigeon, harmless, unresisting, dove, affectionate, and faithful, and the sparrow is alert and cheerful. So ito yung mga iba't ibang mga characteristics ng mga hayop na gagamitin yung Panginoon sa serbisyo ng sanctuaryo. Okay? So lahat sila ay simbolo ng Panginoon. Pero, doon sa lahat mga text sa Bible, tungkol sa sanctuaryo, ay meron yung mga lesson
tungkol sa how to dress, how to follow God's guidance, paano manalangin, how to let your light shine, paano mag-witness para sa Panginoon, paano mag-form yung character sa Panginoon, at tungkol sa mga sampung utos, paano magiging mayroon yung spiritual na bunga sa ating buhay, at ano yung plano ng Panginoon sa kaligtasan. Ito yung mga lesson doon sa sanctuaryo. Naintindihan nyo? You follow? Okay, very good. So, ito yung actual na picture. This is what it looks like. Okay? Pero kung may kasalanan ka sa panahon niyan, doon sa lumang tipan, sa panahon ni Moises, kung may kasalanan ka, dapat papatayin isang kordero. Ito ay representa ng Panginoon. Dahil yung ating kasalanan, ang Panginoon namatay. Naintindihan? So, ito yung lesson sa sanctuaryo. And then, meron mga ceremonies and so on. Okay, let's continue. Doon sa loob ng holy place, meron isang candlestick, okay? That represents the spirit of man is the candle of the Lord. Ibig sabihin, it represents witnessing and bearing light, okay? Nagbigay ang Panginoon yung langis para tayo liwanag. Nagbigay ang Panginoon Espiritu Santo para tayo ay liwanag sa sanlibutan. Okay? Naintindihan? And doon sa mga sakripisyo, when they open up the cordero, ilalagay nila yung tubig sa mga bituka, they wash the inside of the sacrifice. Okay? Ito representa yung kalusutan. Dapat malinis sa loob yung ating katawan, and it represents the message tungkol sa kalusutan. You can read this in Leviticus chapter 1, verse 9. Dapat hugasan sila yung sakripisyo. Okay? Tapos, doon sa plano ng sanctuaryo, o plano ng kaligtasan ay ganito. Meron mga events, what God does. Yung gawa ng Panginoon. Diba? Nagbigay yung buktong anak, si Maria, yung virgin birth, tapos siya nagkamatayan sa cross ng Kalbaryo, siya pumunta sa langit, siya ay ating dakilang sacerdote sa harap ng luklukan ng Diyos Ama. At darating ang Panginoon. Pero, yung ating experiences, kung tayo may kasalanan, dapat na papatayin yung isang modero, tapos hugasan yung kamay, kumain yung kanapay ng buhay sa santuaryo. Ito ay representa yung Kristyanismo na karanasan. Pero, unfortunately, the majority of churches have a limited understanding of the gospel. Ibig sabihin, masyado mababaw yung naintindihan yung mga churches ng plano ng kaligtasan dahil hindi naintindihan yung sanctuaryo. Ito yung turo nila. Narinig yung Ebanghelyo, naniniwala sa Panginoon, pagsisi sa kasalanan, tapos ipinahahayag yung ating kasalanan sa Panginoon, tapos yung bautismo. Tapos na, naliligtas ka. Ito yung turo ng mga churches. Okay? Pero, totoo yan, kung ikaw pagsisi, tapos tumalikod sa ating mga kasalanan, ikaw ay matuwid na, bigla o hindi? Ikaw ay matuwid na bigla kung natanggap ang Panginoon o hindi? Bigla, how to say, matuwid agad? Kung natanggap ang Panginoon, matuwid agad o hindi? Ay, ito, may proseso yan. So, let's take a look. Halimbawa, doon sa sanctuaryo, meron isang proseso ng Panginoon mula sa bahay na may kasalanan hanggang sa luklukan ng Panginoon. Ito yung proseso, okay? Halimbawa, let's take a look. Ito, yung luklukan ng Diyos ay sa most holy place doon sa tabernakulo, okay? So, ito yung bahay nyo. Let's say, for instance, ito yung bahay. Ito yung tahanan nyo. Okay? Sa panahon ni Moises, no? So, doon sa sanctuaryo, meron yung mga karanasan. Pananampalataya, pagsisi, tapos yung ipinahahayag o confession, tapos death to self, and daily cleansing, mamalinis yung ating buhay, spiritual, tapos Bible study and prayer, and witnessing, and cleanse from lahat ng kasalanan. Okay? So, let's take a look. Halimbawa, si tatay
may away sa asawa, tapos magalit siya. At sinabi yung pangit ng salita, ilalabas sa bibig. Kasalanan mo. Okay. Tapos, sabi sa Biblia, dapat siya nagpagsisi at he needs to exercise yung pananampalataya sa Panginoon. So, ano yung gagawin? Magsisi siya. Sabi sa Ezekiel 18 verse 30, can you read in Tagalog please? Ezekiel 18:30. Kaya hahatulan ko kayo, o sambahayan ni Israel. Bawat isa ayon sa kanyang mga lakad, sabi ng Panginoong Diyos, kayo'y mga galing loob at magsihiwalay kayo sa lahat ninyong pagsalangsang. Sa gayo'y ang kasamaan ay hindi maagiging inyong kapamakan. So, yung tunay ng pagsisi ay, ibig sabihin, tumalikod sa ating mga kasalanan at balik na loob ng Panginoon. Ano? Okay? Tapos, ano yung paraan? Halimbawa, ito yung bahay nyo, may kasalanan doon, mag-akay sa asawa. Tapos, saan ka pupunta? Dito sa labas muna. So, halimbawa, si kuya, may kasalanan, magsisi, tapos ano yung ginawa? Nakalakad sa labas yung ikampamento at saka kasama yung mga iba going with the flow of traffic. Okay? Tapos, kinuha siya, kukuha isang kordero, no? Para sa sakripisyo, para sa kasalanan niya. Okay? Tapos ilalagay yung lubid. Tapos ngayon, lumakad siya kontra sa traffic, going the opposite direction. Ibig sabihin, tumalikod yung kasalanan, and he's going the other way. Tapos, pupunta siya sa sanctuaryo. Yung bahay niya ay dito, malayo. Tapos, lumalakad siya, and he's going to the sanctuaryo. Dito sa sanctuaryo, ito yung datinang sacerdote, okay? Tapos, sabi sa Biblia, sa Proverbs 28 verse 13, can you read please? Tagalog? Siya magtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi ginagawa, ngunit ang pagpapahayag ng nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. So dahil siya may kordero, kailangan ipapahayag yung kasalanan sa ulo ng itong kordero. Ano yung sunod? Ito confession ha. Ano yung sunod? He has to kill the lamb. Yung kordero. He has to kill. Okay? Tapos, itong representa yung crucifixion sa sarili. Dahil itong kordero ay representa or isang simbolo ng Panginoong Jesucristo. Dahil yung ating kasalanan, siya ay mamatay. Naintindihan? Okay. Tapos, pumasok siya sa loob ng court, nakita niya yung labor. Doon sa labor, parang salamin, nakita yung mukha. Naku, ako ay may kasalanan, ako marumi. Kailangan ako naghugasan ng buhay ko sa tubig ng buhay ng biyaya ng Diyos. Okay? Tapos, nakita niya yung tinapay. Ano ang gagawin? Kumain yung tinapay, spiritual. Sabi sa Biblia, your words were found and I ate them, and your word is unto me the joy and rejoicing of my heart. Jeremiah 15 verse 16. Tagalog po. Ang iyong mga salita ay ng mga sumpungan at aking kinain, at ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso. Sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, O Panginoong Diyos ng mga hukbo. So, thank you. Wala na yung battery. Okay. So, yung tinapay dun sa lamesa, sa loob ng sanctuaryo, i-representa yung salita ng Diyos. It represents the Word of God or Jesus Christ. Okay? Sabi ng Panginoon mismo, ako ay tinapay ng buhay. Di ba? Okay, so kailangan tayo kumain yung tinapay.
Ilang beses kumain tayo sa isang araw? 2 or 3, di ba? Pero araw-araw kumain tayo? Yes. Physical, no? Pero kailangan kumain yung tinapay ng buhay araw-araw. Ibig sabihin, dapat papasin ng Biblia araw-araw. Para may spiritual na kapangyarihan. At nandun yung candelabro, the candlestick. It represents yung liwanag ng Panginoon sa ating buhay. Okay, tuloy. At doon yung altar of incense. Ito ay representa yung manalangin yung mga banal. Mga awit 141 verse 2. Maglagay ang aking dalangin sa parang kamatayan sa harap mo. Ang pagkataas ng aking mga kamay na parang hain sa kinahapunan. Okay, so it represents manalangin. Doon, ministry of prayer. Okay? Tapos doon sa most holy place, meron yung Ark of the Covenant. Nandun sa Ark of the Covenant, yung mga 10 utos ng Diyos. Okay? Ito, yung, this is called the Shekinah Glory. Ito yung luglugan ng Diyos. Doon sa langit mismo, nandun sa langit mismo, nandun yung luglugan ng Diyos. Sa ilalim ng luglugan ng Diyos ay Ark of the Testament, at sa loob ng Ark of the Testament is yung mga 10 utos ng Panginoon. Ibig sabihin, yung mga 10 utos ay foundation ng gobyerno ng Diyos. Huwag na papatay, huwag na sinungaling, huwag na magnanakaw, etc. Ano? Okay? Nandun yung ugali ng Panginoon. Pero alam yung Panginoon, darating yung mga pagsubok sa buhay. So, dapat tayo, meron yung karanasan sa sanktuaryo sa biyaya ng Diyos. Dapat sumunod yung sistema ng Panginoon dahil darating yung matinding bagyo sa buong sanlibutan. The time of trouble such as never was. In Tagalog, let's read Isaiah chapter 4, verse 6. Ano ang sabi ng Panginoon? At magkaroon ng kanlungan upang maging lilim sa kaarawan laban sa inyo, at upang maging kanlungan at kublihan sa bagyo at sa ulan. Yan. So, ito yung refuge, ito yung lugar para sa bayan ng Diyos. Okay? Pero yung sanctuary message is the plan of redemption. Ibig sabihin, yung buong plano ng kaligtasan ay nandun sa Biblia, ipaliwanag yung sanctuaryo. Yung sanctuaryo, yung paraan ng Panginoon para maligtas. Lahat ito ay representa yung Panginoon, at saka yung biyaya, at saka yung pag-ibig para sa atin. Okay? Naintindihan nyo? Okay. So, kailangan tayo yung karanasan sa itong mga bagay, spiritual. Dahil darating yung matinding panahon, that is called the time of trouble, or dakilang bagyo, or tungalian sa mga huling araw. Sino ay willing, sino ay gusto yung karanasan sa itong mga bagay sa sanctuaryo? Okay? So, ibig sabihin, sino ay gusto na naintindihan o meron yung karanasan sa biyaya ng Diyos? So, dapat narinig yung salita, magsisi, ipinahahayag yung ating mga kasalanan sa Panginoon, at dapat tayo kumain yung tinapay ng buhay at lakad sa paraan ng Panginoon araw-araw. Hindi just believe in Jesus, hallelujah, and say, hindi gano'n. Dapat alisin yung ating kasalanan sa ating buhay sa pananampalataya sa katuwiran ni Jesus Christ. Okay, naiintindihan kayo? Amen. So, meron tayong part. Hindi maliligtas dahil yung ating mga gawa galing sa biyaya ng Diyos. Pero meron yung part. Dapat nagbigay yung ating buong puso sa Panginoon. At siya nagbigay yung biyaya para alisin yung ating mga kasalanan. Para malinis yung ating puso. Ito yung kailangan araw-araw. So, it's my prayer. Ito yung manalangin ko that lahat tayo, that we will prepare and we will enter into the experience ng sanctuaryo ng Diyos. Salamat po.